Si Zilin ay isang bilanggo na nahatulan ng habambuhay na pagkakulong dahil sa pagpatay sa 6 na tao. Ang kanyang kwento ay umusbong mula sa isang masalimuot na sitwasyon sa loob ng bilangguan, kung saan ang mga detalye ng kanyang nakaraan ay tila nagiging mas komplikado habang ang mga pangyayari ay lumalala. Ang mga bilanggo ay nahaharap sa isang matinding sitwasyon habang sila ay nakasakay sa isang barko. Sa loob ng barko, ang takot at kahasan ay nagiging sanhi na nag-umapaw na hidwaan sa pagitan ng mga preso, na nagiging simbolo ng kanilang labanan sa kawalang katiyakan at pagkawala ng kontrol. Pagdating sa isla, sandaling nagtipon-tipon ang mga bilanggo upang makinig sa mga tagapagsalita ng proyekto, Terra Nova. Sa mga sandaling iyon, nagiging malinaw na ang kanilang hinaharap ay nakasalalay sa mga desisyong gagawin ng gobyerno, kung saan ang pag-asa at takot ay tila magkasalungat na damdamin na bumabalo sa kanila. Ang mga bilanggo ay itinuturing na mga kolonisador na nakatira sa ilalim ng pangangalaga, kung saan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan ay ibinibigay. Ang mga ito ay may kasamang pagkain na tatagal ng 3 buwan. Pahit na ang kanilang kalayaan ay tila nagiging mas mahirap abutin sa bawat araw na lumilipas. Mayroong mga komunikasyon na buoy na maaring gamitin ng mga bilanggo upang humingi ng tulong o ipahayag ang kanilang kagustuhan na umalis. Gayunpaman, ang mga ito ay may mga kinakailangang proseso bago makuha ang kanilang hiling, na nagdadala ng karagdagang frustrasyon sa mga preso na nag-asam ng kalayaan. Sa gitna ng kaguluhan at labanan para sa mga susi ng kalayaan, marami sa mga bilanggo ang namatay. Ang labanan na iyon ay hindi lamang nagdala ng pagkasira, kundi nagpausbong din ng takot sa bagong simula ng kanilang buhay sa isang mundo na puno ng panganib at kawalang katiyakan. Nakita ni Sipa ang larawan ng pamilya ni Zilin at nagbigay siya ng halik sa asawa nito, na nagpapakita ng kanyang pakikiramay. Ang larawang iyon ay hindi lamang isang simpleng imahe, kundi naging simbolo ng kanilang mga alaala at ang pagninilay sa mga bagay na mahalaga sa kanila sa kabila ng mga pagsubok. Zilin ay nagkaroon ng pag-asa nang makita ang isang lumang eroplano na nagbigay sa kanya ng ideya na makaalis sa pulo. Ang kanyang karanasan bilang piloto ay naging mahalaga sa kanyang plano. Ngunit ang kanyang karanasan ay punong-puno ng mga pagsubok na dapat niyang haapin. Sa kanilang pagbabalik sa batayan, nahaap sila sa isang grupo na namumuno sa mga bilanggo na nagpapakita ng hirap ng buhay sa pulo. Ang kontrol ng grupo ay nagdulot ng takot at pangamba sa mga preso, na nagbigay diin sa kanilang pakikibaka para sa kanilang sariling kaligtasan at kalayaan. Si Yakut ay nanghimasok sa hidwaan, na nagresulta sa kanyang pagkakasangkot sa laban na nagpatibay sa kanyang lugar sa barracks. Ang kanyang mga aksyon ay nagbigay diin sa tensyon sa grupo, at ang bawat desisyon ay tila may malalim na epekto sa kanilang mga buhay. Nagsimula ang grupo na talakayin ang kanilang mga takot at pag-alinlangan tungkol sa rebelyon. Sa kabila ng panganib na dulot ng kanilang sitwasyon, si Shram ay nagbigay ng inspirasyon sa kanila na subukan ang kanilang makakaya upang lumaban para sa kanilang mga karapatan. Na-discover ni Obezian ang nakaraan ni Zilin at ang kanyang mga krimen, na nagbigay dahilan upang pagdudahan ang kanyang intensyon. Ang pagkakaalam na ito ay nagdala ng karagdagang tensyon sa sitwasyon, na tila nag-ugat mula sa takot sa hindi pagkakaintindihan sa kanilang mga layunin. Nagsimula ang pag-asa ng mga tauhan nang mapalaya nila ang mga bilanggo at makipagtulungan sa isa't isa para sa pagkain at kaligtasan. Ang kanilang layunin ay ang makuha ang eroplano upang makatakas, isang simbolo ng pag-asa at muling pagbabalik sa kalayaan. Nang dumating si Marta, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan tungkol sa kanilang mga pangangailangan na nagbigay daan sa mas malalim na tiwala kay Zilin. Ipinakita ng sitwasyong ito ang kahalagahan ng komunikasyon sa panahon ng krisis, kung saan ang bawat salita at pagkilos ay maaring magkaroon ng malaking epekto sa kanilang sitwasyon. Dahil sa labanan sa pagitan ng mga bilanggo, nagdulot ito ng mas malawak na problema sa komunidad. Sa kabila ng kahasan, ang natitirang mga tauhan ay nagtataglay ng pag-asa na makalipad at makaligtas, na nagbubukas ng posibilidad ng bagong simula sa kanilang buhay.